Ang huling chapter. Don't cancel the meeting, doon na lang tayo magkita. Prepare all the documents we need, sabi niya sa sekretarya na nasa kabilang linya. Tumawag ito upang ipaalala sa kanya ang meeting nila sa isang kliyente. Nang maputol ang linya ay dali-dali siyang pumasok sa banyo upang maligo. Habang umaagos ang tubig sa katawan niya ay naisip niya ang mga sinabi ni Charito. Gusto niya sanang sabihin rito na pati ito ay napatawad na niya. Na ang nangyari kagabi ay gusto rin niya at hindi lang dala ng simpatiya at awa. He wanted to tell her how he really feel for her. Na nang mawala ang galit na nararamdaman ay nagsimulang magbukas ang puso niya para sa ibang emosyon. Napakiramdam niya ay nahuhulog na ang loob niya sa asawa. Na maaaring noon pa niya napapansin ang mga pagpapahalaga at pagmamahal na binibigay nito subalit nagbubulag-bulagan lang siya dahil sa galit at pride niya. Na nang mawala ang galit niya ay unti-unting nabuksan ang mata at puso niya sa mga naging effort ng asawa. Pero kung sasabihin niya iyon ngayon ay baka ipagkamali lang ng babae na kaya niya lang sinasabi iyon ay dahil nadadala lang siya ng awang nararamdaman niya para rito, katulad ng pagkakamali nito na kaya may nangyari sa kanila kagabi ay dahil lang pinagbigyan niya ito dahil sa awa. Hahayaan niya muna ito. Kapag tama na ang pagkakataon at panahon ay sa kanya sasabihin rito ang mga gusto niyang sabihin kanina. She waited for him and loved him kahit na walang kasiguruhan kung mamahalin rin niya ito. Magagawa niya ring maghintay hanggang maging maayos na ang asawa. Nang nagdaang araw ay napagdesisyonan na niyang ititigil na niya ang kahibangan niya. Mahal na mahal niya ang asawa pero kung hindi talaga siya nito kayang mahalin ay bibitiw na siya. Walang dahilan para ipilit pa niya ang sarili rito. Karapatan nitong maging maligaya, masakit na hindi niya iyon kayang ibigay sa kabiyak pero tatanggapin niya dahil ginawa niya ang lahat para mahalin rin siya nito. Pero kung talagang hindi nito kayang gawin iyon, hindi na niya ito pipigil ang mahanap ang sariling kaligayahan nito, kaysa manatili itong miserable sa piling niya. Hapon na nang matapos ang meeting ni Matthew, nagmamadali siyang bumalik sa opisina upang maabutan pa si Charito. Alam niyang ipapaalam sa asawa ni Attorney Morales ang mga iniwan sa kanyang ari-arian ng yumaong biyenan. Nais niyang ipaliwanag rito na ibabalik niya rin ang mga iyon kay Charito. Dahil mag-aalas 5 na ay pinadiretso na niya nang uwi ang kanyang sekretarya at siya na lamang mag-isa ang bumalik sa opisina. Nagbabaka sakali lang siya na maabutin pa niya si Charito roon dahil alas 4 ng hapon ang usapan nito at ng abogado na oras na magkikita ayon kay Attorney Morales nang tawagan niya ito kanina para tanungin. Paglabas niya mula sa elevator ay nakasalubong niya si Attorney Morales, mukhang katatapos lang nitong makipag-usap kay Charito. Magandang hapon, Attorney, bati niya rito. Magandang hapon rin, tugon nito. Tapos na ho kayong mag-usap ni Charito. Katatapos lang, sagot nito sa kanya. Pupuntahan ko lang ho si Charito, nasa loob pa ho siya. Oo, nandun pa. Sige ho Attorney, mag-ingat ho kayo. Paalam niya rito. Matthew, tawag ng abogado sa kanya. Muli niya itong nilingan. I'm sorry to hear about the annulment. Hindi kaagad siya nakakibo sa sinabi nito. Charito told me about it. I'm sorry, sabi pa nito nang hindi siya nagsalita. Me, too, Attorney. Since you mentioned it, I have a favor to ask you. Anything, iho. Huwag niyo ho munang i-process ang annulment. And please don't tell her that I am asking you this favor. Are you saying that you want to work on your marriage? That's exactly what I'm saying, Attorney. But Charito explained to me na napilitan ka lang napakasalan siya. In fact, iyon ang gagawin niyang ground for your annulment. It's true na napilitan lang akong magpakasal and I have my own horrible reason kung bakit ko siya pinakasalan, but it's all in the past now. I wanna stay married to my wife. I'm just giving her time and waiting for the right moment to tell her how I really feel. So please Attorney, don't process it yet, mahabang paliwanag niya. Alright, I'll postpone it. Sana ay maayos nyo ang inyong pagsasama. Maraming salamat, Attorney. Tinapik siya nito sa isang braso na parang sinasabing good luck. I'll go ahead. Paalam nito. Mag-iingat ho kayo, Leon lang at umalis na ang abogado. Kaagad siyang nagtungo sa opisina ng asawa. Bubuksan sana niya ang pinto nang marinig niyang may kausap ito sa loob kaya kumatok na lang muna siya. Theta, come in, narinig niyang sagot nito sa loob.
Pagpasok niya sa loob ay nakita niyang naroon rin si Mark. Hindi niya maiwasang kumunat ang noo. Ano na namang ginagawa nito rito? Bulong ng isip niya. Mr. Delara, bati ni Mark. Theta, Mr. Perez. Tugon niya at pagkatapos ay binalingan si Charito. Pwede ba tayong mag-usap? Privately. Sure, sagot nito at tiningnan si Mark. Mark, can you give us some privacy? Doon na muna ako sa opisina ko, I'll wait for you, narinig niyang sabi nito sa babae na lalong nagpalalim ng kunutang noo niya. Tumango lang ang babae at lumabas na ng silid si Mark. May lakad ka? Tanong niya sa babae nang silang dalawa na lang ang nalwan. Mark is inviting me for a coffee, paliwanag nito. You just move out and you're already going out with other guy. Mahinang bulong niya. Ha? Ano yun? Tanong ni Charitong hindi narinig ang sinabi niya. Sabi ko, kung kamusta pag-uusap nyo ni attorney. Did he tell you na may mga iniwan and property sa akin si Ninong? Sa halip ay sagot niya. He did, molksing sagot nito. Gusto ko lang sabihin na ibabalik ko rin Leon sa layo. Why? Tila nagtatakang tanong nito. Because it's yours. Ikaw ang dapat na magmana ng lahat ng Leon. Wala akong karapatang tanggapin Leon. Iniwan Leon ni Daddy para sayo. Keep it. Hindi mo kailangang ibalik sa akin ang mga Leon. It's yours. He wanted to make sure that no matter what happens, you're gonna be fine. Dad loved you and he wanted to secure your future. I guess that is the reason why he gave you half of his fortune. Don't worry. I don't mind. Not because I already have too much, but because I know for a fact kung gaano kanya kamahal. Itinuring ka talaga ni Daddy na parang tunay na anak. And I'm so sorry that he had to betray you because of me. Hindi siya nakakibo sa huling sinabi ng babae. About the annulment, patuloy nito nang manatili siyang tahimik. I already told Attorney Morales. Siya na ang bahala sa lahat, wala na tayong aalalahanan pa. Did you really moved out? Sa halip ay tanong niya. Tumango ang kaharap. May mga ilang gamit lang akong naiwan, hindi na kasi kasya sa malite kay iniwan ko na lang muna, babalikan ko na lang kapag may oras ako o ipapakuha ko na lang kay Mang Romy. Sagot ng asawa. Kung wala ka nang sasabihin, may pupuntahan pa ko. Patuloy nito nang hindi siya kumibo. Natinag siya sa kinatatayuan niya. Ganun ba? Sige, mauunan ako. Mabigat ang mga hakbang na lumabas siya sa opisina ng asawa. Paglabas ni Matthew ay napahawak slice sa dibdib niya. Parang sa pamamagitan yun ay mapapkalmo niya ang malakas na kabog ng puso niya. Habang kaharap niya ito ay abot-abot ang kalabog ng dibdib niya pero hindi niya ipinahalata. Nagpapasalamat na lang siya na nakaupo siya dahil kung hindi ay baka bumagsak na siya dahil sa panlalambot ng tuhod niya. Paano ba niya ito makakalimutan kung araw-araw niya itong makikita? She decided na bumalik na sa trabaho starting tomorrow. Kaysa magpakalugmok siya sa lungkot sa bahay ay babalik na lang siya sa trabaho para kahit paano ay malibang siya at iwasang mag-isip. Pero paano nga ba matatahimik ang isipan niya kung ang taong iniiwasan niyang maisip ay araw-araw niyang makikita? Ipinilig niya ang ulo na parang sa ganoong paraan ay mawawaglit ang mga gumugulo sa utak niya. Makaiba naman sila ng hawak na departamento ng asawa at hindi naman nila kailangang magkita araw-araw, lewas na lang siya hanggat kaya niya. At kung may kailangan naman siya sa lalaki na may kinalaman sa trabaho ay pwede naman niya layong iPad on sa sekretarya niya. Liwas na lang siya hanggat maaari hanggang dumating ang araw na kaya na niya itong makaharap ng hindi nasasaktan. Nang makalma na niya ang sarili ay tinawagan niya si Mark sa opisina nito. Kailangan niya ng kaibigan at nagpapasalamat siya na nandyan si Mark, pakiramdam niya ay sasabog na ang dibdib niya dahil sa mga kinikimkim doon at pakiramdam niya ay kailangan niya ng mapaghihingahan ng problema at sama ng loob. Mark has always been a good friend to her at alam niyang mapagkakatiwalaan niya ito. Nang dumating siya kanina ay nasense kaagad nito na may iba pa siyang mabigat na dinadala. Nang tanungin Sly nito ay hindi na niya napigilan ang sarili na magkwento rito. Sinabi niya na nakipaghiwalay na siya sa kanyang asawa. She was telling him everything nang dumating si Attorney Morales kaya naputol ang pag-uusap nila. Mark knows she needed someone to talk to, kaya hindi siya iniwan nito.
He invited her for a coffee para malpagpatuloy ang pinag-uusapan nila kanina na pinaunlakan niya dahil pakiramdam niya, she needed to tell someone dahil parang sasabog na ang dibdib niya. Hello, sagot nito sa kabilang linya. Theta, Mark, pwede bang dito na lang tayo? I don't feel like going out anymore, sabi niya dahil nawala na talaga siya ng ganang umalis pa. Sure, sandali, pupuntahan kita dyan. Nawala na ito sa kabilang linya, ilang sandali lang ay naruroon na ulit ito sa opisina niya. What happened? Tanong agad nito. Ikinwento niya rito ang lahat. Mula sa kung paano sila nagpakasal hanggang sa naging pag-uusap nila ni Matthew ng umaga. Akala ko sa mga pelikula at TV lang nangyayari ang ganyan. I'm so sorry, Charito. I didn't know na ganyan na pala ang nangyayari sa'yo. Kumento nito nang matapos siyang magkwento. Kasalanan ko naman ang lahat, hindi ko siya masisisi kung nagalit man siya, I forced him to marry me, I forced him to love me kahit na alam kong may iba siyang mahal. I guess I got what I deserve, dahil sa kahibangan ko, marami akong nasaktan, including the only man I ever loved. Don't blame yourself for everything, Cha. Kung ako ang tatanungin mo, nagmahal ka lang. Oo, may nasaktan, pero hindi lang ikaw ang may kasalanan ng lahat. Matthew could have just refused to marry you, but he did. I don't know his reason but he did marry you. It was his own decision, and his ex, she could have refused to take the money from you and your father, but she accepted it, that is her own decision. Matthew got hurt because his ex chose the money you gave, over him. Matthew needed someone to blame and you and your dad were the only one available because his ex ran off. Maybe I'm being judgmental here, pero kung ako ang tatanungin mo, hindi lang ikaw ang may kasalanan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. But I started all of it, malungkot na sabi niya. You were hurt too, and still hurting. Malungkot ring sabi nito. I deserve it. No one's deserved to get hurt, siya. Isang malungkot na ngiti ang ibinigay niya rito. Thank you for listening to me and taking my side. I'm your friend. Whatever you need, I'm here, whenever you need me. Thank you. Tumayo ang kaibigan at niyakap siya. Kung sinagot mo ba naman ako noon edi sana hindi ka nagkakaganyan. Bulong nito na nagpatigagal sa kanya. Kumalas siya mula sa pagkakayakap nito at tiningnan ito. What? Naiilang na tanong niya. Joke lang, awkward ka naman agad. Huwag kang mag-alala matagal na kung naka-move on sa'yo. Hindi na kita type. Natatawang sabi nito. Dinudat pa nito ang ilong niya. Para kang sira, natatawang sabi niya. Mabuti na lang at nandito si Mark, kahit paano ay napapagaan nito ang kalooban niya. Mahigit isang linggo na magmula nang umalis si Charito. Mahigit isang linggo na rin siyang malungkot na umuuwi sa bahay niya. Bumalik na ito sa trabaho subalit bihira silang magkita, dahil laging nasa labas ang babae, bonibisita ang mga outlet store nila. Mas naging hands-on ito sa trabaho nito ngayon pero duda niya ay sinasadya ng babae na maglagi sa labas ng opisina para makaliwas sa kanya. Ang sabi nito ay susubukan na nitong kalimutan ang nararamdaman sa kanya at mukhang iyon nga ang ginagawa ng asawa. And frankly, kinakabahan na siya dahil baka tuluyan na nga siyang makalimutan nito. Sa totoo lang ay miss na niya ito. Wala siyang ganang umuwi sa bahay niya dahil alam niyang wala siyang aabutan. Namimiss na niya na sinasalubong siya nito kapag darating siya sa bahay, namimiss na niya ang pag-aalaga nito. Ang mga bagay na hindi niya binibigyang halaga noon ay hinahanap-hanap niya ngayon. And most of all, namimiss na niyang may akap ito, namimiss na niyang mahalikan ito, namimiss na niyang makatabi ito. He wanted to make love to her again. Ngayon na mag-isa siya, parang ang luwag-luwag ng hinihigan niya at ang lungkot ng bahay na inuuwian niya. Gusto na niya itong puntahan at kausapin. Sabihin ang nararamdaman. Ang sabi niya ay maghihintay siya hanggang sa maging maayos na ang asawa pero mahigit isang linggo pa lang niya itong hindi nakakasama ay para na siyang masisiraan ng bait sa pangungulila rito. Tumingin siya sa relo, pasado 9:00 na ng gabi, he wonder kung nakauwi na ba ito. Hindi na siya nakatiis, dinampot niya ang cellphone at tinawagan ito. Subalit hindi niya iyon makontak, nakapatay ang cellphone. Ipinangako niya sa sarili na bukas rin ay makikipag-usap na siya rito. Sasabihin na niya ang matagal na niyang dapat sinabi rito.
Kung hindi maniniwala ang babae, gagawin niya ang lahat para patunayan na hindi lang dala ng awa ang nararamdam niya. Naghanda na siya para matulog, kahit hirap siyang makatulog ay pinilit niya. Hanggang unti-unti siyang makramdam ng antok at tuluyang makatulog. Nagising siya sa tunog ng alarm clock, aantok-antok na pinatay niya iyon. Nang maalala ang napagdesisyonan kagabi ay kaagad siyang bumangon at naligo. Nang matapos ay lumabas kaagad siya ng banyo at naghanap ng masusuot. He wanted to look good for his wife. Habang naghahanap ng maisusuot ay nakita niya ang mga damit na binili ng asawa para sa kanya na mas iisang beses ay hindi niya pa naisusuot dahil sa pesting pride niya. Namili siya mula roon. Kinuha niya mula sa hanger ang dark blue na polo na may mixing mangas na may mga print na maliliit na parang silhouette ng ibon. Parang sinukat sa kanya ang damit. Nagmamadaling nagbihis at nagayos ng sarili. Nang makontento na sa hitsura ay lumabas na siya ng bahay at sumakay sa sasakyan, nag-drive papunta sa opisina. Habang nagbibiyahe ay hindi niya maintindihan ang nararamdaman, kinakabahan na excited siya. Nang makarating sa opisina ay dumaan muna siya sa sekretarya ni Charito. "Is Chari in?" tanong niya. "Wala pa po sir," magalang na sagot nito. "Anong oras daw darating?" Hindi po sinabi kung anong oras eksakto siya pupunta, pero ang sabi po niya ay baka sa hapon na dahil mag-field daw po sila ni Sir Mark, paliwanag nito. Kasama niya si Mark. Kunot noong tanong niya. "Opo sir. Nagma-marketing and sales research po kasi sila kaya lately ay sila po ni Sir Mark ang magkasama." "Anong klaseng research ba ang ginagawa nila para abutin sila ng maghapon?" Hindi iyan napigil ang itanong, tila nabigla ang kausap sa naging reaksyon niya kaya hindi ito kaagad nakasagot. "Kapag dumating sabihin mo sa kanya na kailangan ko siyang makausap o kaya naman ay sabihan mo na lang ako, bili na lang niya." "Opo, sir." Iniwan na niya ito at dumiretso na sa opisina niya. Inabala niya ang sarili sa pagtatrabaho para hindi niya mamalayan ang oras. Leon nga ang nangyari, sub-sub siya sa trabaho nang mag-ring ang cellphone niya. Wala sa loob na sinagot iyon nang hindi man lang tinitingnan kung sino ang tumatawag. "Hello," sagot niya sa caller. "Matthew, si Madeline ito, pwede ba tayong magkita?" Para siyang binuhusan ng yelo nang marinig ang boses ng dating kasintahan. Hinding-hindi niya makakalimutan ang boses na iyon. "Anong kailangan mo?" tanong niya nang makabawi sa pagkabigla. "Alam kong galit ka sakin, hayaan mo akong makapagpaliwanag, please magkita tayo, I am near your office now. Pwede kitang puntahan dyan, or kung masyado kang busy pwede na lang kitang puntahan sa bahay mo mamaya kapag wala ka ng trabaho." "Wala na tayong dapat pag-usapan pa," malamig na sagot niya. "Matthew please, hindi ako titigil hanggat hindi kita nakakausap. I came back from Australia and took a break from school para makausap ka. I'll come to your office, I'll go to your house, I'll do everything para makita ka." Nagpakawala siya ng isang buntong hininga bago nagsalita. "Nasaan ka?" Mas mabuti pa nga siguro na harapin niya ito, na-curious siya sa sasabihin nito at gusto niya ring marinig ang paliwanag nito. Sinabi nito ang kinaroroonan. "Okay, hintayin mo ako dyan." Pinutol na niya ang tawag at lumabas ng opisina. "Hold all my calls and cancel all my appointment this afternoon." Bilin niya sa sekretarya bago tuluyang umalis. Kinuha niya ang sasakyan sa parking lot at nag-drive papunta sa kinaroroonan ng ex-fiancé. Malapit lang iyon sa opisina nila kaya ilang sandali lang ay naroon na siya. Isa iyong restaurant, pagbaba pa lang niya ng sasakyan ay nakita na niya agad ang dating kasintahan. Nakaupo ito sa loob at halatang may hinihintay. Pinakiramdaman niya ang sarili. Subalit wala siyang makapang kahit na ano sa damdamin niya, kahit katiting na galit ay wala siyang nararamdaman. Noon ay ini-imagine niya ang muli nilang pagkikita, ang akala niya ay makakaramdam siya ng pagkasabik kapag nagkita sila ulit, pero hindi niya iyon makapa sa damdamin niya. Naglakad na siya papunta sa kainan, kinawayan siya ng babae nang makita siya. Nilapitan niya ito. "Kamusta ka?" tanong nito nang makaupo na siya. "Wala akong oras Madeline. Sabihin mo na kung anong sasabihin mo." Malamig na sabi niya. "Umorder muna tayo." Binaliwala nito ang malamig na pakikitungo niya. Wala na siyang magawa ng kawayan nito ang waiter na malapit sa kanila. "Anong gusto mo?" tanong nito sa kanya subalit hindi siya sumagot, tiningnan niya lang ito. "Ako na lang ang o-order para sa ating dalawa." Sabi nito nang hindi siya nagsalita.
Sinabi nito ang order sa waiter. Nang makuha na ng waiter ang mga in-order nito ay iniwan na ulit silang dalawa. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin, may importante pa kung gagawin. Diretso ang tingin niya rito. May kasalanan ako sa'yo, alam ko. Mali ang ginawa ko na basta na lang kitang iniwan. And I have no excuse for what I did. I needed money para matupad ang pangarap ko and I took the easy way out. Nasaktan kita, nandito ako para humingi ng tawad at humingi ng isa pang pagkakataon. Diretsang sabi nito. Hindi niya napigilan ang sarkastikong tawa na lumabas sa bibig niya. It's too late for that. May asawa na ko. Alam kong hindi mo mahal ang asawa mo, alam kong ako ang mahal mo. Bumalik ako dahil na-realize ko na mahal kita at hindi kita kayang mawala sa buhay ko. Inabot nito ang kamay niyang nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Sana naisip mo yan bago mo ko ipinagpalit sa pera, mariing sabi niya. Kung kanina ay wala siyang nararamdaman, ngayon ay nagsisimulang tumubo ang inis niya para sa babae. Ang lakas ng loob nitong sabihing mahal siya matapos ng ginawa nito. Hindi sinasadyang napatitig siya sa pinto ng restaurant kung saan siya nakaharap. Kitang-kita ng mga mata niya nang pumasok si Charito kasama si Mark. Parang gusto niyang tumayo sa kinauupuan. Baka kung ano ang isipin ni Charito kapag nakita nitong kasama niya si Madeline. Nagsasalita pa ang kaharap niya subalit hindi na niya iyon naiintindihan, nakafocus na ang tingin niya sa mga dumating. Pumwesto ang mga ito hindi kalayuan sa kanila. Nakita pa niyang ipinaghila ni Mark ng upuan ang kanyang asawa. Gusto niyang tumayo at hilahin si Charito paalis roon at iuwi sa bahay niya. Lalo siyang natigilan nang mapadako ang mata ni Charito sa kanya, nagtama ang mga paningin nila. Tila nagulat rin ito na naruroon siya. Pagkatapos ay lumipat naman ang paningin nito kay Madeline. Eksakto namang lumingon rin si Madeline, napansin siguro ng kaharap na wala na rito ang atensyon niya, kaya alam niyang nakita nito ang mukha ng babaeng kaharap at base sa naging ekspresyon ni Charito ay sigurado siyang nakilala nito ang kasama niya. Is that your wife? Tanong ni Madeline. Hindi siya kumibo. Is she having a date with another man? Nag-aakusa ang boses nito. Parang nagpanteng ang tenga niya sa sinabi nito. He's not having a date with another man. Huwag mo siyang pagsasalitaan ng ganyan dahil hindi mo siya kilala. Hindi mo siya katulad. Mariing pagtatanggol niya. Hindi niya sinasadyang insultuhan ang kaharap. Anong ibig mong sabihin? Tila natitigil ang tanong nito. Please Madeline, alam kong kahit na tayo pa ay nag-entertain ka pa rin ng ibang manliligaw. Hindi nakakibo ang babae sa sinabi niya. Marahil ay hindi nito inaasahan Leon. Tapos ay narito ka ngayon at sasabihin mong mahal mo ko. Hindi mo ko mahal, dahil kung totoong minahal mo ko, kahit gaano pa kalaki ang ibigay sa iyong pera, tatanggihan mo Leon. You don't love me, you didn't really love me, you only love the security that I can provide you. Kaya naman nang may dumating na mas magandang oportunidad para sa iyo, ipinagpalit mo kaagad ako. Nasaktan ako sa ginawa mo. Aaminin ko sa iyo, many times, I imagined how would I feel kapag nakaharap ka ulit, ang akala ko magagawa kong kalimutan ang lahat at patawarin ka basta bumalik ka lang. But I was wrong, because here you are, sa harap ko, asking to get back together, but I don't feel anything. I don't even hate you. Naiinis lang ako sa katotohanan na iniisip mo na kaya pa rin kitang tanggapin sa kabila ng lahat, nangangahulugan lang iyon na maliit ang tingin mo sa akin. Hindi ako tanga Madeline, kaya kung pwede lang, huwag mo na ulit akong tatawagan. Hindi na kita mahal. Matagal na tayong tapos. And you're not supposed to be doing this. Sigurado ako, wala ito sa usapan nyo nang ninong nang tanggapin mo ang pera niya. Kaya sana, ito na naghuling beses na magkikita tayo. Go back to Australia. Continue your study and good luck with your life. We're done. Mahabang sabi niya sa babae. Hindi niya napigilan ang pagbuhos ng emosyon. Tumayo na siya mula sa kinauupuan. Pagtingin niya sa kinapupwestuhanong asawa ay wala na ito roon, maging si Mark ay wala na rin. Dali-dali siyang lumabas at iniwan ang dating kasintahan at tinungo ang sasakyan. Nagmaneho siya pabalik sa opisina. Pagdating niya sa parking lot at pagbaba ng sasakyan ay nakita niya si Mark, pababa rin ng sasakyan nito, subalit wala si Charito. Nilapitan niya ang lalaki, nasan ang asawa ko?
Tanong niya ritong may halong pag-aangkin. Dagdag, tila nagtatakang nilingan siya nito. She went home, malumanay na sagot nito. Pagkarinig sa sinabi nito ay muli niya itong tinalikuran upang bumalik sa sasakyan subalit muli siyang tinawag nito. What? Tanong niya, alam kong wala ako sa posisyon na sabihin ito, pero naaawan ako sa kaibigan ko. Mahal na mahal ka ni Charito and she doesn't deserve to get hurt like this. Kung hindi mo kayang suklan ang pagmamahal niya, huwag mo na lang siyang saktan, bigyan mo siya ng pagkakataon na makalimutan ka. Seryoso ang mukhang sabi nito. I'm sorry pero I can't do that. I was stupid na sinadya kong saktan siya noon, but not this time. Kung iniisip mong magkakaroon ka ng pagkakataon sa asawa ko, I'm sorry pero hindi ko hahayaang mangyari yun. She's my wife and I intended it to stay that way. Kaya kung iniisip mo na may pagkakataon ka na ngayong naghiwalay kami, you're wrong. I'm telling you now, you don't stand a chance. Napakunot ang noo niya nang makitang natatawa ang kaharap. You thought na may gusto ako kay Charito. Kaya ba parang laging inis ka sakin? Lalo lang lumalim ang kunot ng noo niya. I don't like her that way. Well, not anymore. She is just my friend. And I am genuinely concerned about her. Wait, are you saying that you love her, too? Don't think I should tell you that before I could even tell my wife. Sa halip ay sagot niya. You're right. I'm sorry for interrupting you. Go, get her. Good luck. Hindi na niya ito sinagot at tuluyan ng sumakay ng sasakyan papunta sa asawa, habang nagmamaneho, he felt a little stupid. Pinagseselosan niya si Mark, iyon naman pala ay talagang kaibigan lang ang turing nito kay Charito. Siguro sadyang anon lang ito, a good friend. Hindi mapigil ni Charito ang sakit na naramdaman niya kanina nang makita ang asawa na kasama ang dating kasintahan nito. Masakit isipin na tuluyan nang mawawala ang asawa sa kanya lalo pa at bumalik na ang babaeng minamahal nito. Hindi niya kinaya ang nakikita kanina kaya naman nagyaya na siyang umalis doon. Wala na siyang gana na magtrabaho kaya naman umuwi na lamang siya. Mabuti na lang at may dala siyang sariling sasakyan kaya nakauwi siya kaagad at hindi na siya kinailangan pang ihatid ni Mark. Sa sasakyan pa lang ay wala nang tigil ang pagluha niya. Mabuti na lang walang nangyaring masama sa kanya at nakauwi siya ng maayos. Marahil ay talagang mahal na mahal pa rin ito ang dating kasintahan kaya naman kahit hindi pa annulled ang kasal nila ay mukhang nakikipag-ayos na ulit ito sa babae. Sinabi siguro nito sa babae na magiging malaya na ulit ito kaya naman doldaling bumalik ang babae rito sa Pilipinas. Hindi niya maiwasang makaramdam ng selos at inggit. Napakaswerte ni Madeline dahil kahit na sinaktan nito si Matthew ay mukhang handa pa rin itong tanggapin ng lalaki. Lalong umagos ang luha sa mga mata niya. Paano niya magagawang kalimutan ang lalaki kung buong buhay niya, ang alam lang niyang gawin ay mahalin ito. Hindi niya alam kung paano mabuhay ng isang araw na hindi niya ito minamahal. Parang ikamamatay na niya nagkatotohanan na iba ang laman ng puso ni Matthew. Nakarinig siya ng katok sa pinto ng silid niya. Agad na pinahid niya ang luha sa mga mata. Sino yan? Tanong niya, subalit walang sumagot. Nay Fe, gusto ko munang magpahinga. Dugtong pa niya sa pag-aakalang si Nanay Fe nagkumakatok. Napalingon siya nang marinig ang pagbukas ng pinto. Nagulat pa siya dahil si Matthew ang iniluwan yun. Mula sa pagkakahiga ay bumangon siya. Anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong niya. Isinara muna ni Matthew ang pinto bago siya nilapitan. Nandito ako para kausapin ka. Wala na tayong dapat pag-usapan. Sagot niya rito. Napakunot ang noo niya nang marinig ang mahinang tawa na nagmula sa kaharap. Anong nakakatawa? Kunot noong tanong niya. Nakakatawa kasi iyan din ang sinabi ko kay Madeline kanina. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong niya. Alam kong iniisip mo na kaya kami nagkita ay dahil nakikipag-ayos ako sa kanya. Nagkakamali ka. Kaya lang ako nakipagkita sa kanya ay dahil na-curious lang ako sa gusto niyang sabihin at para tuluyan na ring tapusin ang ugnayan ko sa kanya. Hindi sly kumibo, gusto na namang umasa ng puso niya dahil sa mga sinasabi ngayon ng lalaki. Hindi mo naman kailangang magpaliwanag sa akin, tapos na rin tayo. You don't owe me any explanation. Kailangan kong ipaliwanag sa'yo, dahil ayokong isipin mo na may ibang babae pa sa buhay ko.
I owe you an explanation dahil asawa kita at ayokong masaktan ka. Tapos na kami ni Madeline. I don't want any other woman except you. Anong ibig mong sabihin? Humihikbing tanong niya. Mahal kita, Charito. Nang mawala ang ninong, kasabay ring nawala ang galit na nararamdaman ko. Akala ko noong una naaawa lang ako sa iyo, but after we made love, noon ko nakumpirma na higit pa roon ang nararamdaman ko para sa iyo. Hindi ko alam eksakto kung kailan nagsimula, pero mahalaga pa ba yun? Ang importante ay mahal na kita. Baka nagkakamali ka lang, naaawa ka lang sa akin kaya naipagkakamali mo ang simpatiyang nararamdaman sa pagmamahal. She wants to slap herself. Nasa harap niya na ang lalaking minamahal, nagluluhog ng pag-ibig sa kanya pero ayaw niyang paniwalaan. Mas masakit umasa na mahal niya na ko tapos marirealize niya na hindi pala totoo ang nararamdaman niya. Bulong ng isip niya. I want to plant little kisses on your neck and shoulder, I want to hold you in my arms, I want to have my future with you. I want to make love to you every night. Gusto kong gumising sa umaga na ikaw ang katabi ko, gusto kong umuwi sa bahay na ikaw ang madadatnan ko, I want to laugh with you, cry with you. I want to grow old with you. If you don't think that's love, then you can call it whatever you want. But please come back to me. I can't go on another day na hindi ka kasama. Parang malulunod ang puso niya sa mga sinabi ng asawa. Ang tagal niyang pinangarap ang mga sandaling iyon. She waited for so long. At ngayon na naririnig niya iyon sa kabiyak, walang paglagyan ng kaligayahan ang puso niya. Masaganang umagos ang luha sa mata niya dahil sa nag-uumapaw na saya. Masuyong pinahid ng lalaki ang luhang umaagos sa pisngi niya. I promise not to hurt you ever again. I love you. So, can you please come home with me? Malungkot na ang bahay natin kasi iniwan mo kami. Kahit umiiyak ay natawa siya sa huling sinabi ng lalaki. Thank you for telling me all this. Hindi mo alam kung gaano mo ko pinasaya. No, thank you for making me love you. Love may not be the reason why I married you, but that is the reason why I want to spend my life with you. I love you, too. Iniangat ng asawa ang baba niya at binigyan siya ng masuyong halik sa mga labi. I need to call Attorney Morales para ipaalam sa kanya na hindi na natin itutuloy ang annulment. Naalalang sabi niya nang maghiwalay ang labi nila. You don't have to. I already talked to him the day na nag-usap kayo. I told him na huwag munang i-process ang annulment papers. Pag-amin nito. What? Kung wala ka naman palang balak na makipaghiwalay sa akin, bakit pinayagan mo pa kung umalis sa bahay mo? Bahay natin, pagtatama nito sa kanya. Dahil akala ko kailangan mo ng oras para magdalamhati sa pagkawala ni Ninong at akala ko ay kailangan kong maghintay ng tamang tiyempo para sabihin sa'yo na mahal kita na hindi mo pinagkakamalang naaawa lang ako sa'yo, but I was wrong. I'm sorry for being stupid. Okay lang, tama ka naman. Dahil kung noon mo ito sinabi ay talagang hindi ako maniniwala sa'yo. I love you, uwi na tayo sa bahay. Yaya nito, nakangiti siyang tumango rito. This is the happiest day of her life. She got what she always wanted, to be loved by the only man she ever loved. She knows her dad is at peace now. He never wanted anything but for her to be happy. She looked up, imagining that her dad is watching over them. Hindi niya mapigilan ang maluwang na ngiti sa mga labi. There's nothing more that she could ask for, kahit sabihin nating mahal ka na niya ngayon, hindi agad mabubura ang sakit na dulot ng katotohanang may mahal siyang iba noon. Huwag ikahiya ang luha, valid ang nararamdaman mo. Normal lang na may sting ang pain pa rin paminsan-minsan. Iwasan ang paghahambing, ngayong ikaw na ang pinili, huwag mo nang hanapin ang multo ng nakaraan. Ang paghahambing sa sarili mo sa iba ay magnanakaw lang ng saya sa kasalukuyan ninyo. Tanggapin ang slow burn na pag-ibig. May mga pag-ibig na spark agad, pero may mga pag-ibig na natututunan. Madalas, ang pag-ibig na pinaghirapan at dahan-daang nabuo ay mas matibay dahil nakabase ito sa desisyon at pagkilala sa iyong tunay na halaga, hindi lang sa bagzo ng damdamin. Ang pagmamahal niya ngayon ay bunga ng iyong consistency at kabutihan. Ibig sabihin, nakita niya ang worth mo na higit pa sa nararamdaman niya sa iba noon.
Huwag kalimutan ang sarili. Sa sobrang pagtutok natin na mahalin tayo ng asawa natin, minsan ay nakakalimutan nating mahalin ang sarili natin. Self-worth, siguraduhin na ang kaligayahan mo ay hindi lang nakadepende sa items yung binibigay niya. Magkaroon ka ng sariling hobby, pangarap, at oras para sa sarili. Kapag buo ka bilang tao, mas magiging malusog ang relasyon ninyo. Magkaroon ng emotional reset. Kung gusto ninyong magtagumpay ang pagsasama ninyo ngayon, kailangan ninyong mag-usap ng tapat. Forgiveness is a process, hindi ito nangyayari sa isang gabi. Sabihin mo sa kanya kung ano pa ang kailangan mo para lubos kang makatiwala muli. Build new memories. Gumawa kayo ng mga bagong firsts na kayong dalawa lang ang may alam para matakpan ang mga mapapait na. Tandaan, ang pag-ibig na natutunan ay hindi ibig sabihin na pilit. Minsan, kailangan lang nating imulat ang ating mga mata sa taong laging nandyan para sa atin. Pinili ka niya sa huli dahil ikaw ang totoong tahanan. Kapag ang asawa ay may mahal na iba, ang unang ginagawa ng naiiwan ay sisihin ang sarili. Saan ba ako nagkulang? O, hindi ba ako sapat? Ang totoo, ang katapatan ay desisyon ng taong nagmamahal. Hindi mo kasalanan kung hindi niya agad nakita ang halaga mo. Ang pagkukulang ng isa ay hindi dapat maging basehan ng pagkatao ng kabila. Ang pagpili sa sarili ay hindi masama. Kung pipiliin mong manatili at maghintay hanggang sa matuto siyang mahalin ka, siguraduhin mong hindi ka nauubos. Magtira ka ng para sa sarili mo. Huwag mong gawing mundo ang isang tao na ginagawa ka lang opsyon. Kapag may self-respect ka, mas rerespetuhin ka rin ng asawa mo. Ang pag-ibig na natutunan ay may sariling ganda. Huwag mong isipin na, pangalawa, ka lang dahil kailangan pa niyang matutunan na mahalin ka. Sa katunayan, ang pag-ibig na natutunan ay madalas na mas matibay. Bakit? Dahil hindi ito nadala ng emosyon lang o ng bagzo ng damdamin. Ito ay pag-ibig na dumaan sa pagsubok, pagsisisi, at pagdedesisyon na ikaw ang tamang tao para sa kanya. Huwag kang matakot sa katotohanan. Masakit harapin na may mahal siyang iba, pero ang pagtanggap sa katotohanan ang unang hakbang para makalaya ka sa sakit. Kung magbabago siya, tanggapin mo ng may pag-iingat. Kung hindi naman siya magbabago, huwag kang matakot na magtakda ng hangganan, boundaries. May hangganan ang pagiging martir. Ang pagtitiis ay bahagi ng pagmamahal, pero ang pagpapakumbaba ay dapat may kasamang dignidad. Kung ang pananatili mo ay nagiging mitya na ng iyong mental health at pagkatao, tandaan na ang Diyos ay hindi nagnanais na ikaw ay masira. Ang kasal ay pagkakaisa ng dalawang tao, hindi pagtitiis ng isa para sa dalawa. Pabaong kaisipan, mas mahigit, ang pag-ibig ay hindi parang karera na kailangang mauna ka sa puso niya. Minsan, ang tunay na nanalo ay ang siyang nanatiling tapat, mabuti, at buo ang dangal hanggang sa huli. Ang pag-ibig ay hindi laging nagsisimula sa tamang panahon, pero kapag ang puso ay natutong lumingon sa tunay na tahanan, doon nagsisimula ang kwentong walang katapusan. Tungkol sa halaga ng paghihintay. Hindi man ikaw ang nauna sa kanyang puso, ikaw naman ang naging dahilan kung bakit niya natutunan ang tunay na kahulugan ng pananatili. Para sa mga nasasaktan hugot. Reality. Ang pinakamasakit na bahagi ng pagmamahal ay ang maghintay na matutunan kang mahalin ng taong pinili. Muna noon pa man. Pero tandaan, ang gintong dumaan sa apoy, lalong nagiging dalisay. Maikli ngunit makapangyarihan. Hindi kailangang madali ang simula, basta't sigurado ang dulo. Hanggang sa muli po, thank you solid supporter sa wala sawang pagsusuport sa aking munting channel. Mag-iingat po kayong lahat palagi.